gagawin din po nila lahat ng dapat nilang gawin kapag nandoon na yung answer with affirmative defenses. So magre-reply po sila doon. Kung hindi naman po answer with affirmative defenses ang i-file po ni Vice President Sara, at ito po ay isang motion to dismiss nung mga pag-adapt ng suppletory rules ng rules of court po, yun po yung mga limitasyon na inimpose ng impeachment court upon itself. However, there are matters such as, for example, yung question po kung pwede po ba mag-refer back ang Senate impeachment court doon sa House of Representatives po. Medyo vague po doon at ambiguous. Nakalagay po sa Rule 9 Section 1 ng Rules of Court, pwede pong tingnan ng isang hukom ang kanyang jurisdiction doon sa isang kaso pag nakafile sa kanya kahit wala pong nag-motion na party. So ang tanong po dyan, mag-a-apply po ba yon o hindi? So dito po sa nangyari sa ating impeachment court, in-apply po in a way ng Senado pero hindi po dinismiss. So ininterpret niya po yung konstitusyon base po sa kanyang kapangyarihan na to be the one to solely try and decide the impeachment cases. Ayon po yan doon sa Supreme Court decision din na Manila Prince Hotel versus GSIS. Ako po, hindi lamang po ako nagsasabi dito ng mga sound bites po sa inyo. Kasi po bilang abogado rin po, kailangan po namin na ipaintindi rin sa sambayanan kung ano po yung mga legal na basehan. So part of our duty as spokesperson bilang abogado po is not to just na magbigay po ng PR statement sa inyo, pero mag-educate din po kung ano po yung legal basis. So you're saying, attorney, na hindi general yung naging statement ni SP Cheese na walang limitation yung kayang gawin at pagdesisyonan ng impeachment court? Yes po. Ang ibig po niyang sabihin doon, for those na ambiguous and vague, doon po walang limitation na i-interpret po ng Senate as an impeachment court yung kanyang kapangyarihan. Ayon nga po doon sa Supreme Court case na yon ng Manila Prince Hotel versus GSIS, at saka po yung sinusundan natin na persuasive na US case na Nixon versus US po. Last na lang, si former Senate President Juan Ponce Enrile, now Presidential Legal Advisor, meron ho siyang advice sa senator judges once na mag-full swing na yung impeachment trial. Sabi niya, with due respect to them, my first advice is to keep quiet and then go to the session hall during their trial, sit down and listen to the proceedings, listen to the presentation of evidence. So, may plano ba si SP Cheese bilang presiding officer na i-advise din yung mga senator judges ng ganito? I think for the meantime po, no, hinahayaan nga po yung malayang paglalayag ng mga opinion ng mga senator judges kasi wala pa po tayo doon sa merito ng kaso. Pero nakalagay po doon, tama po si Senate President, former Senate President Enrile, na meron po talagang ganong basehan sa Senate rules, which is yung sinasabi ko pong Rule 18 po ng Senate rules. And when I confronted the presiding officer at the time about that rule, sabi niya po, wala pa naman tayo doon sa presentasyon ng ebidensya at nandun pa lamang tayo sa mga preliminaries na tinatawag. So, I think for the meantime po, okay lang po para mapagdiskusyon nating lahat kung ano po yung mga interpretasyon ng Senado at saka ng mga constitutionalists at mga legal framers about mga ambiguities po sa pag-exercise ng Senate impeachment court ng kanyang kapangyarihan. So, attorney, kapag nagkaroon na ng impeachment trial, possible na may obligasyon si SP Cheese bilang presiding officer na mag-impose ng gag order? That is always a possibility. Kaya rin po, for the first time po, no, I tried to research yung tanong nyo kung ako ba yung unang spokesperson ng impeachment court. Parang opo, no? So, by doing that, by appointing me as the spokesperson, malamang po, doon po tayo papunta sa pag-i-implement po ng Rule 18. But of course, it's up to the presiding officer at that time. We can only hazard a guess as of now. Pero we will cross the bridge when we get there pag nag-umpisa na po yung pagprepresenta ng mga ebidensya. Thank you, attorney. Hi, attorney. Sir, coming off from former SP Enrile din, he said sa interview na the Senate is supposed to do its job with reasonable speed for the Constitution says forthwith.
Anybody can understand that English word and they did not do it. They tarried, they dilly-dallied. Your reaction lang po. Sabi nga ng presiding officer, nandun pa rin kayo sa forthwith. Pero ako po, the opinions of different lawyers, makikita niyo po, kaya kaming mga lawyers, hindi po kami nagkakasundo, di ba? Kagad-kagad kasi nga iba-iba kaming opinion. And we have big personalities to argue about all these little things that ordinary people will not argue about. Pero para po sa kaalaman ng sambayanan, yung paggalaw naman po ng Senado ay hindi po unreasonable delay. Meron na rin pong mga Supreme Court decisions ang ating Philippine Supreme Court at na hindi na kinakailangan po ng construction or interpretation na ginagawa ng ating mga constitutionalists, pati ni former Senate President Enrile, yung about sa forthwith. Sinabi po doon sa, ito mabobore na naman kayo kasi cases to, no? Sa Fisher versus Ambler, sa Manila Masonic Temple versus Alfonso, at saka sa, ano pa yung isa ba? Basta may isa pa akong case basta versus Antolz, no? Yun yung mga cases na pinagbasehan at ni-research rin po ng ating legal team dito sa Senate Impeachment Court na meron na po na desisyon ng definisyon ng forthwith at ito po ay without delay. Sinabi rin po ni dating Justice Ascuna na dalawa po ang ibig sabihin ng forthwith. Yung unang-una po ay immediately at yung pangalawa po ay without delay. So, ang sabi niya po nung ginagawa yung konstitusyon, maaaring pumasok na po doon sa pangalawang definition which is without delay. Ito rin po yung kinatigan ng Korte Suprema doon sa tatlong kaso na yon. Mamaya ibibigay ko sa inyo yon para ma-cite nyo dyan sa inyong Sir, isa pang sinabi po ni former SP Enrile, yung pag-return is improper and unparliamentary. Reaction lang din po. Very po yan, no? Very welcome yung ganyan nga na mga opinion kasi it adds to the conversation. Lalong-lalo na po, alam naman natin na si Senator Enrile ay very wise at very knowledgeable about the law. However, he was not the one confronted with the motion. He was not one of the senator judges. He is not the senator sitting as one of the senator judges in the impeachment court. And I think the collective wisdom of the impeachment court should be respected on the actions that it did. Now, if ever meron pa pong hindi makatanggap nung majority vote na 18-5 at nung action ng impeachment court, sabi po namin nga, the final arbiter of all of these issues is the Supreme Court. So they just have to go to the Supreme Court kung gusto talaga nilang malinawan. But kung hindi po sila pumupunta sa Supreme Court, wag po nilang itry ito sa Court of Public Opinion at maniwala kayo doon sa collective wisdom ng ating impeachment court. Sir, last na lang po sa akin. Sa timeline lang, sir, di ba si VP Sara, ang deadline niya to give the reply is 21, pero Saturday yon, so 23. So, ang prosecutors have 28, pero Saturday po, so 30. 30 po. Okay, so what will happen, sir, kung hindi magpasa ng reply, given na parang sabi natin, hindi nagagampanan ng prosec yung, hindi nila nasasubmit yung mga kailangan nilang isubmit? I think ito po, no, I think yung hindi po nilang pagpasa ng mga kailangan po nilang i-file, I think baka strategy po nila yon, no? Hindi natin alam talaga kung ano yung tunay na dahilan, pero siguro yung mga contemporaries nyo doon sa House, dapat tanungin sila doon about that. Syempre, as a court, we will just act based on what has been filed. So, yung reply po, I think, balak naman po nila mag-file ng reply. Alam naman po natin na bibigatin din naman yung mga advisor din po nung prosecution panel. Gagawin din po nila lahat ng dapat nilang gawin kapag nandoon na yung
answer with affirmative defenses, so magre-reply po sila doon. Kung hindi naman po answer with affirmative defenses ang ifa-file po ni Vice President Sara at ito po ay isang motion to dismiss, then I'm sure magpa-file po sila ng comment and opposition doon sa motion to dismiss. So ito po, nasasabi ko po to, hindi to panghuhula, ito lamang po ay base sa experience natin bilang isang litigator. Thank you po. Hello po, Attorney. Good afternoon. Good Sir, afternoon may violation po ba dun sa refusal na tanggapin yung notice of appearance? Wala naman po, but it says a lot. Kasi po, kunwari, isang law office, walang tumatanggap doon, sarado po yung law office, then it says a lot about that law office. Or a party, kapag nagpadala po tayong demand letter, tapos walang tumatanggap ng demand letter, tama po? So, ibig sabihin, tinataguan nyo yung magbibigay ng demand letter, yung pinagkakautangan nyo. So, it says a lot about the actions, no? Baka hindi po prepared, or baka naman po ayaw tanggapin as a matter of strategy, pero hindi ko po talaga alam kung ano dun sa mga posibilidad na yon yung kanilang motivation, why they did not receive. Again, this is just a very minor pleading. It is just pleading, informing the court na ito po yung mga abogado na magre-representa sa akin. Wala pong any motion po doon, walang ganong issue or conflict na kailangan isipin pa ang magkabilang panig kapag nag-file po sila ng notice of appearance.